Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay at para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Itong topic natin ngayon mas mahalaga dahil karamihan sa atin magsisimula ng bumalik sa kanilang mga trabaho. In fact, bukas, as far as the government offices is concerned, babalik na sa trabaho bukas. Sabi ko, dapat may mauna itong topic na ito kung saan mabibigyan ng gabay ang karamihan sa atin dito. Kung ano yung dapat ninyong gawin sa unang araw ng pagbabalik sa trabaho para sa mga empleyado, para naman sa mga may-ari ng negosyo. Okay? May gabay tayo. How you are going to do a warm welcome sa pagsisimula ng business operation nyo po. Paano natin gagawin positive ang energy and inviting ang energy sa unang araw na magbubukas kayo muli ng inyong mga negosyo. Sa pagbabalik natin sa ating mga trabaho, sa pagbabalik natin sa ating mga opisina, sa unang araw ng taon, di ba? Exciting? Pero may mga advice po at may mga payo po ako sa inyo naway makatulong ito para lumago kayo sa profesyon ninyo, lumago kayo sa negosyo man, if it's a business, lumago kayo sa business. If it's a government office, na ma-promote kayo at maging maganda ang relasyon ninyo kasama ang mga kasamahan ninyo sa trabaho. That's the main purpose bakit ibibigay natin ang gabay na ito ngayong gabi. Alright, unang-una na dapat ilagay natin sa ating isipan when we prepare for work, our first day of work, nababalik tayo, andun pa rin tinatawag natin na holiday hangover. Okay? Yung parang kulang pa yung number of days na nakasama natin yung pamilya. Parang nakukulangan tayo. But you need to stay positive, and being positive, create also a happy mood. Dapat happy yung mood natin, excited tayo na babalik sa ating mga opisina, sa ating mga trabaho, sa ating mga profesyon. Because that invites more blessings para sa bawat sa atin. Pangalawa, kasi unang araw na papasok ka sa trabaho, unang araw na magbubukas ka ng negosyo, in as much as possible, advise your team or ikaw mismo na empleyado ka, let's arrive on time. Let's arrive at work early than the time. Kung alas 8 ng umaga ang time in natin, dumating tayo dapat dadating tayo ng 7:40, 7:45. And make sure po na bago tayo lumabas ng ating mga tahanan, sa pagsuot natin ng ating mga uniforme o anumang mga damit natin na ginagamit natin sa pagpasok sa ating mga trabaho, make sure po na may laman yung bulsa natin. Kahit barya, okay lang yan. Make sure po na may laman yung wallet natin na pera at may laman din po yung bag natin. Lagyan nyo sa bawat sulok ng bag ninyo kahit tigpa 5 pesos lang. That meaning to say, there is no room for an empty bag sa inyo ngayong taon. Ibig sabihin, money will continuously to flow na walang obstacle. That's why do not allow an empty wallet, an empty bag, an empty pocket sa pagpunta ninyo sa trabaho. Pagdating ninyo sa trabaho, clean your desk, or kung desk man yan, or you share with other people, or office man yan, okay? Or ano ba yung, nasa factory ka ba, yung station mo, okay? Or tindahan nyo yan, clean the area, okay? Clean your desk and workstation or office. Linisin muna bago tayo magsimula umupo at magsimula gawin ano man yung mga trabaho na kailangan natin ma-achieve. And ito ihanda ninyo, you bring something sweet, something matamis. So kung mayroon pa kayo dyan na sobra na sa New Year, it could be macaroni salad, it could be mga pastries, mga cakes na i-slice mo, maliliit, ilagay mo sa plastic na lalagyan. O di naman kayo, you can bring candies, okay? Or whatever you can share sa mga katrabaho mo, sa mga trabahante mo, sa mga empleyado mo, sa team mo, or sa mga kasamahan mo, na sweet, so bring it, okay? So that you can share it with other people. Bakit? Anong ibig sabihin nun? You are starting the year with a good relationship. Diba? Nakakainis at mabigat sa damdamin pumunta sa trabaho kung
hindi healthy ang working environment. And by doing this, you are creating a sweet and a good relationship sa lahat ng mga kasama mo sa trabaho. Another, bring along with you, magdala ka ng 2 perasong orange, okay? Magdala ka ng 2 perasong orange because sometimes, di ba, yung boss natin mayroon siyang alter ego, yung second in command, okay? The primary boss and the second boss that we have. Sometimes we have the owner and then we have our manager or our supervisor. So, you give them, okay? Bigyan nyo sila ng orange because you are sharing blessings with them and they will share blessings with you. That's the action of exchanging orange. If you are a boss, kung ikaw naman ang may-ari ng negosyo or ikaw naman ang nagpapatakbo ng kumpanya at meron kang mga tauhan, maganda kung may extra budget ka, magdala ka ng oranges. Magdala ka ng oranges, magbigay ka sa bawat empleyado mo ng oranges. Okay lang kung hindi ka nila mabigyan because it might be hindi sila nanood ng vlog natin. Mas maganda na ikaw yung magbibigay. Why? There will be more blessings coming in sa kumpanya ninyo, sa team ninyo. Okay? So that act itself is telling something and directing the universe and directing the cosmic. More blessings will overflow sa opisinang ito, sa kumpanyang ito, sa factoring ito, sa tindahang ito. And bring also ang angpao, the red envelope or ano man, kulay gold na angpao, ha? Bring it with you, yung natanggap nyo during Christmas o somebody gave you, okay? Somebody gave you an angpao. Dalhin mo yan, ha? Make sure na may laman, okay? Whatever is the amount, walang specification yon, basta may laman siyang pera. Kung nagastos mo na, nag-iwan ka lang ng konti, dalhin mo yon, ha? Ilagay sa bag. Mas maganda sana yung angpao na dala ninyo is yung bigay ng boss ninyo or somebody who's higher sa inyo sa estado ng buhay sa komunidad. So, mas maganda yung kung sila ang makakapagbigay. And if your boss hindi namigay ng angpao but a good friend of yours nagbigay ng angpao, and then yan, dalhin mo yan at make sure na may laman, ha? May laman na pera. So, ilalagay natin yung oranges natin sa table. So, maliban sa orange na ibibigay natin sa boss natin, dapat mayroon tayong pair of orange na iiwan natin sa table natin. And, kung maaari din po, makapagdala kayo ng bowl o di naman kaya maliit na jar na may mga laman na candy sa loob. Ilagay nyo sa workstation, sa mga table ninyo. Ilagay nyo yan. That means sweet relationship. Okay? Maganda, matamis na relasyon sa mga kasamahan natin sa trabaho. Turn on the music, turn on the air conditioning unit, or open the windows, padaluyin, pagandahin yung air ventilation natin. Ano ang gagawin ninyo sa orange at yung ampaw na sinasabi kong dalhin ninyo? Okay? Ang gagawin ninyo is, take a look at that. So, ipatayo ninyo, okay? Make your angpaw stand sa front portion ng table nyo po. Okay, tumatayo siya kasi pinagitnaan siya ng 2 orange. Pero, dapat wag kalimutan, nakaharap siya. Nakaharap siya sa mga tao. Nakaharap siya sa mga tao. Because we are inviting the cosmic and the energy sa office natin. More blessings coming to me, okay? More blessings are coming to me. Yan ang representation ng angpao at ng mga oranges. Oranges is gold. In Feng Shui, oranges meaning to say gold, kayamanan. That's why when you give gold to other people, ibig sabihin, you will also be blessed. Maglagay tayo ng musika, happy music. But of course, hindi super loud, Hindi super loud na you are distracting other people na hindi na sila magiging productive sa trabaho nila dahil sa ang ingay ng music mo. Have it for your consumption. Ngayon, kung ikaw lang mag-isa sa office, then go on. Make sure lang na yung music mo is yung may papasok na kliyente, may papasok na customer is loud enough na magkakarinigan pa rin kayo at magkakaintindihan kayo. Okay? And then, if your office is in the corner, walang masyadong ilaw, so make sure na ilawan nyo po ito. Okay? Make sure na mailawan nyo po ito.
i-greet natin. In as much as possible, huwag sisimangot, huwag parang Biyernes Santo ang mukha, unang-unang araw ng pagpasok sa trabaho, tapos nakasimangot ka. Have a happy mood, okay? Maganda na makikita nila na masaya ka. Maganda na babatiin mo silang lahat. And hindi lamang ito about pagbati and pagiging friendly. At the same time, it is actually about respect. Yung pagbibigay galang mo sa mga tao na kasama mo sa trabaho. You're acknowledging them. Kasama kayo sa trabaho. And that itself will actually create also a very good energy that will flow in the entire office. Okay? Ngayon, if you are allowed to make a call, if yung position mo is allowed to connect with your customers, or if you are the boss, and then make a phone call sa mga posibleng maging customer, sa mga associates, sa mga posibleng supplier, yun, tawagan nyo po. Para mas maging, for those na hindi mo makakasama physically, at least patatawagan mo sila. Send out also an email. Or, dahil wala na tayong email, yung iba hindi lahat nag-i-email. Ang gagawin nyo po is to send a chat. Purposely, di ba may mga group chat tayo sa mga trabaho natin? Yung mga guro dito, yung mga nasa DepEd, meron kayong group chat, di ba? Yung mga sa trabaho, sa kumpanya ninyo, meron kayong group chat. You send a New Year message. Okay? Send a New Year message on the first day of work. Send a New Year message po doon mismo sa group chat ninyo. Since sending email is an option kasi yung iba naman hindi nagsisend ng email, gumagamit ng email. So what you can do is send a message on the group chat greeting everyone who's part of the group chat. Sa unang araw ng trabaho, sa unang pasok ng trabaho, make sure that you achieve a target or you need to accomplish a task. Bago ka pumasok, a day before, bago tayo bumalik sa trabaho, may mga nasa isip na tayo, yung mga backlogs natin, yung mga dapat natapos natin. So, kung abogado ka, dapat na-review mo na yung mga kaso. Kung architect ka, tingnan mo yung mga unfinished project na hindi mo nagawan ng proposal last year. Yung kung nasa marketing ka, alin ba yung mga marketing proposal na you need to follow up, yun. So, in as much as possible, on that very first day, dapat may ma-accomplish ka. On that very first day, nababalik ka sa trabaho for the year 2025, napakahalaga po na mayroon kang ma-accomplish, mapagtagumpayan na task o trabaho. Dumako naman tayo sa mga tao. Sir Franz, paano yan? Work from home ako. Alright? We have, nauso na kasi ngayon, from pandemic, nauso na yung mga VAs, virtual assistant, yung mga boss who's working at home, just like me. On the very new year, our office is at home. So we have a separate building na nandun yung office namin. Though it's an office, but still it's at home, okay? So ito naman po yung susundin ninyo para sa mga work from home. Okay. Kailangan po na pumili tayo ng oras. Iset natin yung katawan natin, yung isipan natin na ganitong oras magsisimula na ako sa job ko, sa trabaho ko. As home-based man ako, nasa home office man ako. At mas maganda po that it will be a morning schedule. Morning, hindi ibig sabihin na, ay morning, sinabi ni Sir Franz, morning dito sa Pilipinas. Of course, kung virtual assistant ka, or you are into dealing with clients abroad, daytime nila, morning time nila ang kailangan mong habulin. Kasi sila yung client mo, di ba? So, morning time nila dapat ka online, bukas, at nakikipag-communicate sa kanila. Okay? Kung just like us who have small businesses, so morning na local time. I hope so, na-gets ninyo yon. And kahit nasa bahay tayo, let's dress up also. Para kumpleto yung mood and the atmosphere na handang-handa na akong bumalik sa trabaho, to all the blessings na ibibigay sa akin ni 2025, asaan na kayo? Handa na ako. So dress up, wake up, stand up, and dress up for the first day of work sa home office ninyo. Kasi damang-dama mo yung balik na ako sa trabaho. And the same thing, ang gagawin nyo po is place a pair of mandarin
doon sa table ninyo with the angpao. Okay? Red packet ang tawag, pwede angpao, but not necessarily red ang kulay niya kasi yung iba kulay gold, di ba? So, lagay kayo ng angpao na pinagitnaan ng oranges sa home office table nyo po. So, home workstation ninyo. And, place a small bowl in your desk with coins. Money bowl. Okay? Ito po ang instructions. Makinig mabuti. Maliit lang. Okay? Pwede transparent. Pwede hindi transparent. Maliit lang. Kasi laki lang siguro ng kamay ko. Yung lalagyan nyo lang ng sabaw na maliit. Okay? Pwedeng ganyan. Glass, ceramic, ano pa ba? Porcelain. Okay lang yan. Wag lang yung plastic ha. So, yung bowl na yan, lalagyan nyo ng cotton sa ilalim, lalagyan nyo ng konting bigas, at punuin nyo ng barya. Ilagay nyo magkabilaan. Sa kabila is the orange with the angpao. Sa kabila naman is coins na nakalagay sa small na bowl, sa maliit na bowl natin. That's our money bowl. Para tuloy-tuloy pasok ang blessings. Or, mas malaki pa ang blessings compare sa 2024. Mas lalago ka pa financially sa 2025. Yun ang gusto nating mangyari. Same sa mga pupunta sa kanilang mga physical office. Sa mga nasa home office naman, set the mood of work na hindi ka na nandoon sa holiday hangover. Play music, turn on the lights, open the window, and make a phone call sa mga suppliers, sa mga business partners, sa mga customers, sa mga suki natin. Make a phone call, send the greetings. If maaari you can go out of your house and meet sa labas. Makipagkita ka, makipag-meeting ka kung may mga kinakailangang meeting gawin. So, you can actually do it on the first day of work. So, kalahati sa oras mo, ilaan nyo po na nandun kayo sa loob ng opisina ninyo, sa loob ng bahay. Half of the time naman, you engage with people outside o di naman kaya you make phone calls or do video calls. Ngayon, kung Sir Franz, may-ari ako ng maliit na negosyo, may-ari ako ng shop sa loob ng mall, sa palengke, okay, nandito po ang pwede nyong gawin para sa mga may-ari ng mga maliliit na negosyo, okay, maliit o malaking negosyo man yan. Dapat mag-send ka ng mensahe sa mga staff nyo po na bago tayo magbukas physically ng pintuan natin sa tindahan natin, we'll gather outside sa ganitong oras, okay? Sa opening time ninyo, mag-gather muna kayo sa labas hanggang makumpleto lahat ng mga taong naka-schedule to be present on that day. Ang door opening ceremony sa unang araw ng taon sa pag-ooperate ninyo, sa pagbubukas ninyo ng negosyo ninyo, ay dapat ang nagpapasimuno, dapat ang nagli-lead is the owner. Now, the owner might not be available. You can assign this sa mga owner. Like, maraming kaming branches. Hindi ko mapuntahan lahat, okay? So, an option would be people on the top management. Your supervisor or your branch manager ang i-assign nyo po for this ceremony. Okay? At tandaan nyo po na if yung zodiac sign ninyo on that day is not auspicious, isa rin to sa kailangan ninyong iwasan. Kung ikaw may-ari or ikaw manager or ikaw supervisor, hindi ka auspicious, hindi maswerte sa iyo ang araw na yan, so opt another person, the second in command, okay? The second in command. Ngayon, kung ikaw may asawa ka and siya yung okay yung kanyang zodiac for that day, for the ceremony of reopening sa first day ng operation ninyo ng business sa taon, make use of your wife or your husband to represent you in your behalf, okay? Once nabuksan na po yung pintuan ng ating shop, ng ating tindahan, ng ating pwesto, ng ating opisina, dapat alam nyo yung nagpapalakpakan,
and everyone is telling more sales, maraming, we are claiming more income, more customers. Dapat ganun yung ingay nila. Dapat ganun ang ibibigay ninyo na instructions. They would yell, they would shout, they would clap, okay? Sa pagbubukas, by the time na binuksan nyo na yung pintuan, habang pa-isa-isa na pumapasok, everyone should be clapping and should be shouting, marami kaming customers araw-araw, marami kaming income araw-araw, maraming papasok na bibili sa amin. Dapat gano'n na sa unang araw ng pagbubukas ninyo, balik ng negosyo ninyo, okay? Ngayon, ikaw business owner ha, pagkatapos ng opening ceremony niyo, mag-distribute ka ng angpao na red envelope ha. Kahit maliit lang na amount, 20 pesos, 50 pesos. Ang i-distribute nyo po ha, lagyan nyo ng maliit na bulak, lagyan nyo ng isang perasong dahon ng laurel, then ipasok ninyo yung 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, depending on, nakadepende yon on your financial capability. Siyempre, malaki yung gastos natin for the Christmas party and sa bahay din natin. So, as a business owner, syempre, oras na para makabawi tayo. So, although andun ang sinabi ni Franz na mamigay ng ampaw, but if kukulangin tayo sa budget, you can opt to maliit lang na amount. Kung magbibigay kayo ng ampaw, okay, ipadikit nyo doon saan yung opening ng ampaw. Ito po ang ilagay po ninyo. Lagyan nyo ng magandang greetings, and whatever positive message you are sending to them is as babalik din, magmi-mirror back sa iyo, okay? So, may God bless you with overflowing blessings this new year and your pocket never run dry. Naway ang Panginoon, bigyan ka ng umaapaw na biyaya ngayong taong 2025 at hindi maubusan ng pera ang iyong wallet. So, ilagay nyo po ito. Pwedeng isulat kamay lang sa ampaw mismo. Isulat nyo yan, tapos sa ipamimigay nyo po na ampaw na may maliit na laman. Pagkatapos nyo po na namigay kayo ng ampaw to all the employees, this is actually a message that you are ensuring na magtatagumpay tayo ngayong taong ito. Dapat ganon. Ganon ang mensahe actually. Okay? Doon na, that's the opportunity na. Sa punto na yon, that's the opportunity na ng mga empleyado. Pag binigyan sila ng ampaw ng amo nila, ng boss, doon ka magbibigay ng orange. Okay? O pwede rin, si boss magbibigay ng ampaw, magbibigay ng orange. Okay din yon. Okay? So, yun ang magiging gabay natin sa pagbabalik natin muli sa trabaho.